Okay, magandang gabi po na medyo magandang umaga na ulit dahil alauna na naman tayo magre-review at mag-a-analyze ng mga laro, mga laro ng mga chess player na mas magaling kaysa sa atin. This time, ang larong re-reviewin po natin ay sa pagitan nila FM Daniel Causo at I am Roderick Nava versus Grandmaster Hikaru Nakamura. So hindi po natin masyadong hihimayin na yung mga laro, Kapag may nakita na lang tayo ng mga interesting na tira, doon na lang tayo mag-focus. Simulan na po natin. Tignan muna natin yung laro nila FM Daniel versus GM Hikaru. Nagsimula po ang kanilang laro sa D4, then nag D5, C4, C6, Knight F3, Knight F6, E3, Bishop F5, Knight C3, E6, Knight H4, Bishop G6, at Knight takes G6. H takes G6, binawi lang. At ito na yata yung novelty, Rook to B1. Sumunod, tuloy po natin, Knight BD7, C5, E5, B4, Queen C7. Ito ay accuracy daw po, sinasuggest ng computer ay mag-develop sa kabila, sa E7. Tuloy natin, H3, Bishop E7, Bishop E2, nag-castling din, Rook Fe8, B5, Knight F8, Dito, balikan lang natin sandali. Dito sinasuggest ng computer, instead na mag-Knight F8, ay mag-Knight to H7. Yung isang kabayo ang gustong ipalipat, Pero tuloy po natin. Queen A4, E takes D4, E takes D4, Knight E6, B takes C6, binawi ulit. Bishop A6, Rook AB8, Bishop E3, G5, Bishop E2, Knight F4, Bishop A6, inaccuracy, Knight E4, inaccuracy, Knight takes E4, D takes E4, Bishop takes F4, syempre binawi yan, Bishop C4. Dito kung mapapansin po natin ang lakas ng mga pawn ni Coach Daniel Causo, lalo na at nasa king side yan kung saan nag-castling itong si Hikaru. Bishop F6, mali daw sabi ng computer. Rook takes B8, kinain na yan, syempre binawi. D5, C takes D5, Bishop takes D5, E3 at Queen C4. Dito po sinuportahan ang pawn ng Queen, pero ang sinasuggest ng computer, suportahan daw ito gamit ang Rook. Pero maintindihan naman natin itong Queen to C4 na to, with the intention of attacking the pawn dito sa F7. Tuloy po natin, nag-Rook B2 yan, C6, inabante lang ang pawn, Rook to D2, mali daw sabi ng computer, F takes E3, binawi, then Bishop F3, Bishop D4, Bishop E2, Bishop B6, nag-H1 lang, umalis lang sa tapat ng diagonal kung saan nakatutok ang dark square bishop ng itim, Tuloy po natin, Queen E7, Bishop H5, ito tinatakan ng blunder ng computer, pero kung titignan po natin, napakalakas na atake niyan sa F7. Pinapatira dito ng computer, mag G3 lang daw, Tuloy natin, Rook F2, mali din sabi ng computer, Rook takes F2, E takes F2, syempre binawi yan, Bishop E2, great move, binantayan lang ang square para hindi makapromote, Queen E5, Bishop H5, talagang pinupunterian ni Hikaru itong pawn sa F7, yun nga lang, blunder daw yon sabi ng computer, at ang huling tira, nag-G6 dito, ay nag-resign o naubusan na ng oras itong si Hikaru. Bakit hindi na tumira o bakit nag-resign kung nag-resign o kung naubusan ng oras? Dahil wala nang magagawa ang puti dito Palagay nating bumantay, tira natin. Kapag binantay, magbi-bishop C7 lang. Ito hindi na mapipigilan. Hindi na kailangan mag-promote. Pwede harangan, kainin lang. Sinasuggest dito ng computer, ipakain na daw yung reyna. Check, punta ka lang sa dark square. Wala na.
Ay pumunta dito yan, mata na. Congratulations, panalo si FM Daniel Causo. Sabihin ko na rin yung score nila, no? Si FM Daniel laban kay Hikaru Nakamura, ang score niya ay 3 panalo, 2 tabla, at 29 na talo, no? Medyo marami yung talo pero hindi naman nakakagulat yun. Grandmaster Hikaru Nakamura, ibang level na po talaga iyan. Sunod na po natin yung laro naman ni IM Roderick Nava versus kay Grandmaster Hikaru Nakamura. Puti ulit si Hikaru dito. Tumira siya ng B3. Kita ba? Ayan. Tumira siya ng B3, sinagot ng C5, Bishop B2, D5, E3, A6, Knight F3, Knight C6, at D4. No? C takes D4, Knight takes D4, Bishop, Knight F6, Knight takes C6, B takes C6, Bishop D3, G6, C4, Bishop G7, Queen C2, castling, nag-castling din, A5, Knight D2, E6, Knight F3, Bishop B7, Bishop D4, Rook E8, Rook at D1. Sinasuggest dito ng computer, pumasag na daw, kainin na yung pawn sa D5. Tuloy natin, Knight D7, Bishop takes G7, syempre binawi yan, nag-E4, Queen F6, C takes D5, and kinain na, binawi, then nag-Bishop B5 lang, Rook ECA, tinutukan ng Reyna, dito nagkamali si Hikaru Nakamura. Ang gusto niya syempre, suportahan pa rin itong pawn, pero dalawa na kasi yung umaatake dyan, kaya mawa 1 piece down na siya, 1 pawn down, no? Kinain yan ni IM Roderick Nava, then Knight to D2 lang, Knight C5, Knight C4, Rook D8, Queen E3, at Knight D3, isang great move galing kay IM Roderick Nava. Malakas yan, suportado ng pawn. Nag-Knight B6, isa na namang great move, Rook A to B8, Knight D7, at isa na namang great move, Queen F5. Then nag-Queen B6 lang yan, Rook takes D7, kinain na yung kabayo, binawi yan ng Bishop, at Bishop to D5. Brilliant move, tirada ni International Master Roderick Nava. Pinakain lang ang Rook, no? Bakit ipinakain ng Rook? Tira natin. Pag kinain ng Rook, napakalakas na ng tira dito sa Queen takes F2, no? Umiwas yan, pwedeng mag Knight F4 lang o ibaba itong pawn dito sa E3. Sobrang lakas na atake na yan. At mahihirapan ng depensahan. So nag-Bishop D5, pinakain lang ang Rook. Pero nakita ni Hikaru yan, kaya hindi niya kinain, nag-Queen to E3 lang siya at minentain ang depensa dito sa F2 pawn. Nag-Knight to F4, Rook AC1, blunder daw, Queen G4, G3, Knight E2, forking the knight, forking the fork and the king. Umiwas lang ang king, nag-F1, kinain ang Rook, then binawi yan, Rook D8. Dito wala ng oras si IM Nava, tumira lang si Hikaru ng Queen D4 check, umiwas ang king, at huling tira, Queen takes D5 na ubusan ng oras. Unfortunately, si International Master Roderick Nava, no? Ang ganda pa nung tinira ni Hikaru. Kinain yung Bishop, pag binawi, kain ng Queen, mangyayari lamang ng isang pyesa ang puti. Sayang, no? Muntik nang manalo, pero okay lang yan. Hikaru Nakamura naman yan. Ang score naman po nila, unfortunately wala pang panalo si IM Nava dito kay Hikaru. Ang score po nila ay 9 na panalo para kay Grandmaster Hikaru Nakamura. Konti pa lang yung laro nila eh. Kung maglalaro pa siguro sila ng mga 5 pa, 7 laro, makakaisa din si IM Nava dyan, no? Yun lang po, sa ngayon ay mag-solve naman tayo ng puzzle, no? Solve muna natin yung puzzle na iniwanan natin last video. Ito po,
At ang sagot dito sa puzzle na to, congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot. Rook to e4, pwersado ang king na king to a2, no? Kasi kapag nag king to c1, mate agad, no? Kaya pwersado yan na mag king to a2. Check muna. Rook to e2. Pwersadong bumaba ulit. Ay, sorry. Alina naman. Pwersadong bumaba ulit. Then, rook to g2. Dalawa lang pwedeng itira ng black. It's either mag rook to a2 o mag king to c1. Either way, mate na kapag tumira ng rook to g1, no? Kahit na halimbawa ang itira ay king to c1, mate pa din. Again, congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot dito sa puzzle pong ito. At ngayon ay magsosolve tayo ng isa na namang panibagong puzzle. Pero this time, hindi na natin bibitinin. Sagutin na natin. At ang puzzle pong yan ay yan. Ano ang tamang tira para sa puti, no? Mate in 3, sabi ng computer. Sige po, isolve natin. Kung kailangan i-pause, i-pause nyo muna ang video. At kung nakapag-isip na kayo at nakita nyo na ang sagot, ituloy na po natin. Ang tira sa puzzle pong ito ay Bishop F3 check. Pwede yan kainin ng Bishop, pero magka-Queen to A6 lang, checkmate na. Palagay natin, hindi kinain ng Bishop. Humarang lang ang Rook dito sa B7. Ganun pa rin. Queen to A6, usog lang ang King, then mati pa rin pagkakain ng Queen sa B7. Paano naman kung halimbawa hindi humarang ang Rook? Halimbawa nag Knight to D5 o nag Rook to D5, no? Kahit alin po dyan, ganun pa rin. Checkmate ang itim. Congratulations ulit sa mga nakakuha at hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa susunod po na video. God bless us all po. Thank you po sa inyong lahat.